Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kakape. Share lang po natin, mga kape. Sarap matulog pag umuulan. Maraming salamat sa buhay. Salamat sa kanyang gabay sa atin. Every gising is a blessing. Amen. Salamat sa Diyos at tayo binibigyan ng pagkakataon para makapaglingkod sa Kanya. Agmurmuray tayo, anak ko. Agriing tayon. Hindi ka man sa lakam na kay pagkantaan tayo ng other chords na. Kay Ilocano. Dati ko dati pagkantaan ng Rabi. Good morning po, good morning. Share lang po natin, mga kape. Share. Ayun. Side yan. Pagdali lang po, share lang po natin, mga kape. Sino pa? Okay. Okay na yan. Good morning, Myrene Malvar Dorotan. Kumusta, Myrene? Isang mapagpalang umaga sa iyo. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Nandito tayo ngayon sa Daklapan, sa Bukaw, Ilocos Sur. And today is Sunday, the Lord's Day. Good morning, Ate Luz Bimida Gonzales. Good morning, Nanang Dungo. Good morning once again. Sa lahat po na mga kasama po natin ngayon, habang hinihintay po natin ang ating po mga kape, tayong magpasalamat sa Diyos. And we thank God for this brand new day again, the Lord's Day. Kaya ihanda po natin ang ating pong sarili sa ating pong pagsamba
At salamat sa Diyos sa pagkakataon na binibigay sa atin upang kumustahin at encourage ang bawat isa. And yes, we are here also to be corrected, to be reminded, to be rebuked, to be instructed. Yan po ay nanggagaling po sa salita ng Diyos. Okay? Kanta muna tayo ng isang awitin. Good morning, Kuya Richard Carino. Para din sa good morning kay Shesa, good morning kay Mahal, Marisa Rosa Sosyon. Kalatan. Blessed Sunday morning, Pastor, from Kuya Richard Carino. Good morning din kay good day kay Nilo Luis, of course kay Lina dyan sa Hawaii. Good morning, good day. Pag-isip sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadama, bagong pag-asa ang nakikita. Good morning, Cyrus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Good morning, Sister Sanyata. Ang aking saya, pagmamahal niya ay nadarama. Kay ganda ng buhay nang nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, mayanggalan upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Aga-aga ng ating kasama dito. Matoy. Ang aga, may 20 na siya. Hello, hi. Hi, Jenny. Hi. Yan, si Piolo. Ang aga, kiss. Kasi
Good morning kay Engineer Raymond Joshua G. Durila. Good morning, Engineer. And good morning kay Kuya Rogelio Alonso Reyes. Good morning dyan sa Hawaii. Good day, Manang Kuya. And of course kay Marisa. Good morning, Manang Louie. Kay Sister Sanyata sa Masanaras. Good morning. Blessed Sunday, Pastor and your family and to all mga God bless. Yung mga natin pagtugawan nyo, pagtugaw din. Ibigay kayo. Okay, so nais ko pong batiin ang bawat san naririto kayo. Good morning kay Sir Dan Colbert. See you later. Are you coming? And praise God, we are still alive and we're still breathing, and praise the Lord for the privilege to live for Him. Amen. So good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Welcome sa ating morning coffee devotion. And gusto ko pong batiin ang aking pong asawa syempre, Maricel Rosa Conson, of course to our daughters. Good morning also to our mga partners, mga kasama po natin dito na natutulog. Syempre nandito kasama natin si Siesa, yan, Sigura, ayan o. Nag-aabang kami ng cheese malunggay pandesaw. Tig 5 na lang. Ayan. Hintay natin dyan. Sana papasok dito. Good morning Ate Lisa, Sandy. And blessed and good morning brother Pastor Rafi. And good morning Piolo. And to all kakape. Yes. Praise the Lord Jesus Christ. Good morning kakabsats and Pastor. Thank you so much, Sir Dan. Okay. Your word kabsats is mixed with Ilocano and English. Why? Because of using that letter S. So kabsats. But if you use whole Ilocano, that is kakabsat. That is the plural of kabsat. Kakabsat. Yeah. So good morning Pastor and your family. Good morning Ate Nisa. Good morning Nanang Basang. Good morning Nanang Basang. Ayan. So let's go rin pong batiin si Rain Figura of course. And kay isa natin kay DJ Ragotero of course, kay Ace, Jan Ace Ragotero, Jan Cyrus, Jan Michael, ba't wala si Erickson? Nakita ko dirabi, pastor, nakakasta, motor. Si Mark Dave nandito, at saka si Harold Charles Marilag. Good morning Harold. Sino pa ito data? Jan Michael, Ampatuan. And kakabsat. Yes, that's it. Correct. And good morning Pastor and your family. Yan. Good morning kay Piolo. Good morning. Aga ni Piolo. And good afternoon there in Las Vegas, Ma'am Julie Natividad Viloria Colberg. Ayan po. I have heard that July 11 when you first met with Sir Dan Colberg. Good morning Sir Dan Colberg from Ma'am Atinisa Sagdi. Ayan. We miss you here, sir. Okay. Yes, sir. So, sabi ni Sir Dan Colbert, I'm bringing pizza 12:45 p.m. Yes. So, thank you so much, sir. Take care. Drive safe. Drive safe. Traveling mercies. Hello, Rod Silim Samon. Good morning. Good morning kay Ronald. Good morning. Thank you Lord for another day. Thank you for everything. Amen. Praise the Lord for that. Good morning also kay Casin Flor and Delia Alonso Salvador in Marikina City. Hello. Apa nam? Ha? May ka pa pakita to. Hello ko lang, mga. Hello ko lang. Yan.
Hello, kanang good morning, kanang good morning. Hello. Ayan. Ang aga-aga niya. Good morning, Pastor and your family. Sabi ito ni Sister Rod Silim. Okay, good morning kay Lani, Lailani. Umay kay Balantama. And kay Nanang, Josefina Asuncion. Okay. We can give some share gospel to your troops. Can it be some? We can give some share gospel and your troops. Yes, sir. Yes. Good Sunday morning, bro, and all kakape all over the world. Amen. Praise the Lord for that. Hot water first, brothers and sisters. Okay. Good morning to my mother, Nanang Dunggo, of course. Good morning to my brothers and sisters, mga kapatid ko po. Mga kuya, mga ate, of course, sa lahat po ng mga kamag-anak po natin here and abroad. Good morning also to our punong barangay, Kapitan Nambila D. Alonso, and to all the barangay officials. Siyempre, sa lahat po ng mga kabarangay po natin. At sa mga kamag-anak po natin na dadalamhati, may the Lord God continue to comfort you. To the family of Manong Danny Asuncion, Manang Rosing, kay Janet, to the family of Vanessa, may the Lord God comfort you, and to all our relatives. May God continue to strengthen and comfort us all. Ganyan po eh. May nauna talaga, mga kapatid. We should understand that we will not live forever here on earth. All of us will leave this earth someday, but we don't know when, mga kape. But we thank God for the privilege that we can serve Him, that God can use us to fulfill His will, brothers and sisters. Amen. So muli sa family ni Kuya Danny Asuncion, Ate Rosing, and to all the relatives, may the Lord God continue to comfort you and to comfort us all. Ayan po, mga kape. At muli, nais ko rin pong batiin ang aking pong pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family, as well as good morning Daklapan, good morning Sitio Panayugan, good morning Karuba. Ayan, good morning to the Kabasog family, Sandy family, Simsiman family, Lorenzo family, at siyempre sa Sapon family. Good morning at sa lahat po, and even Manang Edna Salarson and Manong Efren, good morning to all of you. At sa lahat po ng mga kapatiran po natin dito sa Daklapan, and good morning also to the punong barangay. Ayan, kay punong barangay Kapitan Charlie Sumejo, and to all the barangay officials. Good morning po sa ating lahat. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, kakanta muna tayo sa kawitin. Pipilitin natin kahit mahirap pa. Pag umaga kasi medyo hindi nakaano. At okay lang. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, amen. Si Piolo, mga kapatid.
Okay, let us pray. Mga kape, let us pray. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, you can share also our live stream. Maraming salamat. At yung mga natuko mo, tatuko ka kami. Sa mga natuko mo. Akala ni Manang Sesa, ni Sesa, ni Ading. Thank you, Ading ko naman. Ayan, agure ka, Orayo. Etan. Ayan, thank you, kamon. Thank you. I love you, kaman. I love you. Atukan. Hingkad pa rin black kape kini na anak mama. Mama, kape. Please. Amo kayo tagkape? Ipakita mo anak kortam? Kita ba na kortam? Kita bulldog lang. Okay, kita niyo. Tikortan na rin. Yan, masaya na siya sa ganito. Pero, inano ako nung, good morning, Mano! Inano ako nung binigyan ko siya ng pera. Pero totoo lang, ito lang ang ni-recognize na pera niya. Masaya na siya dito. Ayun niya ng plata, ayun niya ng coin na 20. Ganito lang, papel lang na 20. Ayan. Kaya sa mga gustong mag-surprise Kapiulo, mag-ready kayo ng maraming ganito. Ayan. Tumatawas. Tumatawas. Pray tayo na. Pray tayo yan, Pila. Pray tayo. Okay, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. We thank you so much, Lord, for the strength, for the life. And we thank you so much, Lord, for all the sufferings, all the trials, problems. We thank you so much, Lord. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. We thank you so much, Lord, for this time as we gather together. I pray that you may please give us understanding. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. I pray, Lord, that you may please protect our brothers and sisters, traveling mercies also. And I pray that you may please continue to use us for your glory. And again, Lord, to all who are grieving right now, to the family of Manong Dani, and to all our relatives, Lord, please comfort. Please, Lord, strengthen even the husband and her child. Oh Lord, we thank you so much, Lord, for this privilege to be together, even online. I pray that you may please bless them wherever they are around the globe. Panginoon, please forgive us for all the sins that we have done. Please, Lord, continue to heal the sick, to strengthen the weak, and to encourage the weary. And Lord, we thank you so much, Lord, for this privilege. I pray that you may please continue, Lord, to bless also our brothers and sisters sa kanilang po mga business, sa kanilang po mga trabaho, at please continue, Lord, to use them. Use us, Lord, to be an example sa mga bata, Lord, na nag-aaral. Please, Lord, give them wisdom also. At nilapit po namin sa inyo, Panginoon, kahit po ang mga kapatiran po dito, that all of us will grow together spiritually. Panginoon, we thank you so much, Lord, for the strength that you are giving us, that we can gather together, even online. At sa mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, Lord, sa lahat po ng mga masakit, please, Lord, heal them, strengthen them. Maraming salamat sa pagkakataong ito. And again, please use your servant. Help us all to understand about life, about sufferings. And again, Lord, we give you all the glory. Sa lahat po ng mga nag-struggle po, even po sa mga legal matters, Lord, we know that you know everything. Lord, the justice may serve. And Lord, that it will be fair for everyone. Salamat po, Panginoon. Hindi, use us, even the churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists, and all the ministries, Lord, for the furtherance of the gospel. Please use us, Panginoon. At sa nalalapit po naming anniversary dito, Panginoon, that you may please bless, na maraming kami imbitahan at maraming makapakinig po ng iyong ebanghelyo at maraming maliligtas, Panginoon. Kahit po, Panginoon, inilapit po namin sa inyo ang sinseridad na ibigay mo po sa bawat isa sa amin. Patuloy po kayo magtrabaho kahit po sa pangunahing magsalita that day. Lord, please make us all excited for that day. And again, Lord, we thank you so much, Lord, for your saving grace.
And we ask all these things, Lord. Kami po yung pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ibaga, amen nga lang. Amen. Amen. Okay. Good morning kay Ma'am Juicy Makapulay. Good morning kay Manong Nestor and kay Jermaine. Happy Sunday morning, Pastor, and to all kakape. Ayan, maraming salamat. Good morning also kay Sister Mercy Siamanero Galapon. Blessed Sunday, Pastor, and your family, and to all kakape. Ang tanong ko, Ate Mercy, noong ba 1980s to 1990s, nakita mo na ako sa church dati? Yun lang tanong ko. Kasi alam ko merong kapatid si Mayan na Mercy. Alam ko nandun ka rin nun, pero hindi madalas. Nakita ko lang si Ate Malu, tsaka si Ate, yung asawa ng kapatid nyo na si Brother Lino ba yun? But anyway, maraming salamat at tayo nagtagpo sa social media. Maraming salamat. And good morning kay Janice Clemente Racacho. Good morning. And good morning also to all of you, mga kapatid. Sino pa ang mga kailangan po nating i-acknowledge? Ayan. Good morning also kay Brother Raymond Tupinyo. Kumusta? Kumusta, Brother Raymond? Of course, to the Marcos family. Nieves family, Ma'am Nieves, of course, at kay Kuya Willie. Good morning. Kay Jane Sanyatan, good morning Jane, see you later. Of course kay Bella, kay Marvijan. 1966 ako, Pastor. Okay, pero nakita mo na ako sa church dati. Anyway, alam ko eh. Kasi narinig ko pangalan mo noon doon. Siguro nakapeloship na rin kita. Pero bata pa kami noon. Kasi 11 years old kami nagsimula sa church eh. 12 years old ka na. Opo. Ang, I think PMA sa PSG. But anyway, salamat sa Diyos dahil po sa social media tayo nagtagpo-tagpo. Salamat sa Diyos at tayo ay mayroong puso at hangarin na maglingkod at magpuri sa ating Panginoon na tagapagligtas natin. Salamat sa Diyos. At salamat sa buhay ng ating pong namayamang pastor, Pastor Dennis Piles. At salamat sa kanyang puso sa Pilipinas. Opo. Sa tagal eh. Opo, Ate Mercy. Pero sabi nila, isa sa mga unang Bible studies ni Pastor Dennis Piles, nakating po ng mayapang pastor, doon po sa bahay nyo, doon sa Hernando Street, sa Panganiban, diba? Wala na yung bahay doon, diliban na. But anyway, salamat sa Diyos for the social media, and then tayo po ay nagutag-utag po, and praise the Lord for this privilege that we can even praise God online. That's why we need to glorify God even online, brothers and sisters. We thank God for social media, we thank God for the internet connection. Okay, so let us proceed sa ating pong pag-aaral, mga kape. Yolo, amo kayo kape? Okay, bagin mama, kape ko na. Okay. Kape anak magsuno. Please, ka na. Good morning kay Pastor Leonard Omnes Sagid. Ngayon, ito ang tanong sa atin ngayon. What is the significance or importance of human suffering? Why do we need to go through human sufferings? What is the reason why we need to suffer? Ayan. Hindi po suffer. Suffer. Oh, yes po, kami nga yung unang Bible study niya, Pastor. Opo.
Good morning kay Emmanuel Gawiran. Good morning, brother. And Kuya Rogelio, good morning kuya. Good morning to mga pamangkin natin dyan, mga kamag-anak natin sa Malolo City, Bulacan. So, yun po ang ating pong pag-usapan ngayon mga kapatid. Though, we all know, kumbaga, gas-gas na ang usapin ito, pero kailangan pa rin nating ma-remind, kailangan po natin ma-encourage. And yes, all of us are experiencing trials. We are facing difficulties in life, situations in where minsan sana hindi na, pero we cannot do anything but to accept, mga kapatid. Sabi rito ni Ate Emerita, a test of faith po. Yes, so human suffering is a test of faith. Tanggalin mo yung ano, ma? Yung baka maano yung mata niya. Hindi. Okay, so sabi rito ni Ate Emerita, a test of faith po. So sinasabi ni Ate Emerita dito, when it comes to human sufferings, it will strengthen us. It will make us closer. It will lead us closer to our God. So kung walang problema, pero minsan kasi ang isa sa mga pagkukulang ng mga kapwa natin, minsan saka lang tayo lumalapit sa Panginoon pag meron tayong problema. Di ba minsan ganon yung tao? Saka lang lumalapit sa Diyos pag may problema. Pero pag walang problema, para walang pag-alam sa Diyos. Huwag na mo, bigalan kayo makaninggurin. Lakas ng tilaok ng manok eh. Wow. Wow. Nagkakape si Kulo. Taan? Madadamakit aglayip ta. Ang kapel ang tug-tug-tug. Madadaman to Okay? Madadaman to. Gusto niya mag-gitara eh. For God's sake and glory. Yun nga po yung mali. Yung mali yung saka lang tayo lumalapit sa Diyos. But anyway, hindi naman po masama yun. Kaya lang, ang problema, yung saka lang natin maalala ang Diyos pag kailangan natin. Di ba merong ganun minsan, may nagsasabi sa atin na, lalala mo lang ako pag kailangan mo ako. Di ba? Parang ang sakit nun, mga kapatid. Ang sakit nun. Pag yung katotohanan na may tao na nagsasabi sa atin ng ganun, it will be an awakening for us that we should be reminded that hindi lang po tayo dapat maging close o hindi lang po dapat kinakausap ang isang tao ng dahil kailangan natin siya o may kailangan tayo sa kanila. Amen? But we praise God. Suffering means of divine discipline. Good morning Kuya Rodelia Asuncion. Good morning Kuya. Good morning Banna, Ilocos Norte. Ayan. Good morning Ate Marieta Pascual. Good morning Ate Marieta. Sabi na good morning Pastor. Good morning to Manong Junjon. Kay Junjon and of course kay Manong Isyong. Diyan sa San Marcelino, Dingas, Ilocos Norte. Nagkakaro ba kailang ho? Kada Kuya Rodel diyan sa Bugasi. Okay, let's proceed to 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 11. Kaya kung ano ang problema sa atin, kung ano man problema natin ngayon, ano man yung kinakaharap ko nating pagsubok ngayon, let us all welcome them. Anong ibig sabihin nun? Sige, pasok kayo mga problema. Sige, welcome kayo mga pag-uusig, lahat ng mga trials, problems, difficulties, situations in where negative. Let us welcome them because they are instruments of God for us to be strong, to strengthen us, that magle-level up po ang ating buhay spiritually, growing into maturity na sinasabi natin na kapatid. Kaya nga, madalas na sinasabi ko rito mga kapatid,
ang isang bata na nag-aaral, kailangan nyo talagang dumaan sa pagsusulit. Hindi pwedeng hindi dadaan sa pagsusulit ang mga nag-aaral. Hindi pwedeng walang first grading. Siyasa, hindi pwedeng walang second grading. Because it will test us with our knowledge, how we can apply the things that we have learned already. So, ganun po yun. Kaya, doon po tayo nagmamature. And we praise God, mga kapatid, that we have the Word of God, we have His Word. Tandaan po natin, the manifestation of our love to God should be our love to His Word, the Bible, and our love to His work, the ministry, and of course, the saving grace of the Lord Jesus Christ. We should continue to broadcast, or we should continue to share the gospel, the good news, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And we should love to worship Him. Amen? Kailangan po natin yan, mga kapatid. Because God is looking for true worshipers. Are you one of us? Kaya, ang ating pong maging tema sa anniversary po, sa first mission anniversary ng Daklapan Bible Believing Baptist Outreach, mga kape, yung ating pong tema o theme is Count Me In. Count Me In, mga kapatid. Na isa tayong voluntaryo, hindi tayo napipilitan, gusto natin lahat na tayo ay maging parte ng mga totoong nagpupuri, nagsasamba o sumasamba sa ating Panginoon. Amen? So, God is looking for true worshipers. And the question is, will you say, count me in? Are you one of us? So, ayan. Blessed Sunday morning, Pastor, and to all kakape, and every gising is a blessing. Amen. From Ate Jessie Cristo Bagawiran. Good morning, Manong Rico. Good morning, Nanang Ilay. And good morning to your housemates. Ayan. The pains and hardships of this life can serve as a reminder that this world is not our ultimate home. Yes, that's true. And can foster a longing for eternal hope. So, sinasabi rito, mga kapatid, lahat-lahat ng mga achievements, accomplishments, lahat ng mga na-earn natin, everything that we stored, everything that we saved here on earth, hindi po natin madadala sa langit. And if someday, we can say, our life is blessed. Pag halimbawa kayong lahat ng mga kabataan ngayon, binigyan ka ng pagkakataon na maging marami ang buhay, magkaroon kayo ng bahay ng malaki, mga sakyan, and yes, hindi natin madadala sa langit. So what matters is kung ano yung nagagawa natin para sa Panginoon. Amen, Arald? Ang timbagak. What matters is kung ano yung nagagawa o ginawa natin para sa Panginoon. So, hindi mo tukaw ka dito. Okay? So, ayan po mga kapatid. Good morning kay Christina Prado Tomas. Good morning Manang Dina. Good morning Manong Raymond. Manong Ray. Good morning, good morning. Mga lakamanti, magtugaw dito. Agpastar kayo. May mayat mo lang no. Agdundod kayo nga nasayat. Okay. Ate Raquel Bumalag. Manong Joseph Bumalag, good morning. This world is not our ultimate home. Totoo po yan, mga kapatid. That's why, sabi nga natin, sabi ng Bible, I should say, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa
na kung saan merong anay, merong kalawang, at merong magdanakaw. Mag-ipon tayo ng kayamanan natin sa langit na kung saan hindi makapasok ang magnanakaw, walang anay, walang kalawang, walang sisira. Because someday, when we reach home, I'm in heaven, brothers and sisters, doon po, katulad ng sinasabi ko palagi o madalas, we will all gather those treasures that we laid up sa langit, at yun po ang ating pong ibibigay, ihandog. Manang Bigay, good morning! Manang naman, Manang Good morning, Sister Jonathan Sereñado. Good morning. Blessed Sunday morning, Pastor and everyone. Good morning to Brother Engineer Joseph S. Sereñado in Marikina City. Okay, so babasahin ko po mga kape ang sinasabi ko ng 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 11. We are troubled on every side. Tignan niyo mga kapatid, the Bible itself, the Word of God is telling us, we are troubled on every side. Like the Word of God that like the statement in the book of Job that a man is born unto trouble. Ang tao daw may kakambal na problema. Meaning, tayo sinilang na talagang haharap sa mga pagsubok. Kaya dapat magpasalamat tayo sa pagsubok. Ang tanong, Rigel, wise ba na iniiwasan natin ang pagsubok? How about you, Mark Dave? Wise ba? Dapat ba na iniiwasan natin ang pagsubok? So, ano ibig sabihin nun pag may pagsubok? Ano gagawin natin? Ha? Ibig sabihin nun, harapin natin. Harapin natin na meron pananampalataya sa Panginoon na mga pagsubok na yan ay pinahintulutan ng Diyos upang tayo ay matuto sa buhay. Amen? So, dapat magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa mga pagsubok. Iwasan natin maging nagger or maging mapag-complain o complainants. Iwasan natin maging sa pagsubok, yung baga, nagre-reklamo. Ano bang English ng reklamo? Reclaim? Pagsubok. So let us face pagsubok and let us always welcome them. Pero siyempre, yung ating isipan minsan, bakit ako? Bakit kami? Pero di nyo ba alam na ang mga pagsubok ay blessings in disguise? Ano ibig sabihin nun? Sa dulo nito, dahil sa pagharap po natin sa mga pagsubok na to, makikita natin yung bunga. Amen? Makikita natin yung bunga. Doon tayo matututo. Kaya doon tayo maging mature. Kaya kailangan po natin tanggapin ang pagsubok na bilang isang biyaya ng Panginoon sa atin. Because we know that God is the one who will give us strength to face those trials. Amen? Yan ang kailangan po nating unawain. We are troubled on every side, yet not distressed. O, diba? We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. So, basahin ko yung Tagalog mamaya, kapatid. O, pwede pandasan mana. Wow! Apin nga ta. Nagsama. Always bearing, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death,
delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So itong sinasabi mga kapatid. Good morning kay Bayaw Michael Rojas. Good morning kay Sister Sanyata sa Masanaras. Ayan. Ito, babasahin ko po sa Tagalog. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Nagigipit tayo. Gayon may hindi nangaghihinagpis. Yan namang problema, pero hindi tayo yung naghihinagpis o yung hirap na hirap. Tandaan natin yan. Nangatitilian, tayo man ay sinisiraan, tayo man ay kinakantsawan o binubulyawan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Salamat sa Diyos at hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Kaya dapat ang mga mukha natin ay masaya palagi dahil ang Diyos alam niya ang ginagawa sa atin. Amen? Amen, Harald? Ating bagap. Kita? Okay. So ito mga kapatid, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Tandaan natin mga kapatid, tayo man ay pinag-uusig, gayon may hindi pinapabayaan. Salamat sa Diyos. Inilulugmok, gayon may hindi nangangasira. So let us always thank God for sufferings. We should always thank God for trials, for troubles, mga kapatid. Dahil dito, kailangan natin talaga, dahil tayo ay kanyang palalakasin, patatatagin, maging mature po tayo. Nang sa ganon, maiwasan po natin na imbes na tayo nagre-reklamo, tayo nagpapasalamat, tayo napupuro sa Diyos. Lord, thank you for the problems. Amen? Sa mga talatang nabanggit ng ating narinig, mga kapatid, ito ay pagpapakita sa buhay ay mayroong pagdurusa o paghihirap kahit ngayon alam nating tayo ay mga anak ng Diyos. Then meron tatanong bakit nung tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, mas marami akong nakikitang problema? It's because noon wala pa tayong pakialam sa buhay. Kasi noon, ang buhay natin, lalo sa inyong mga bata, mga kabataan, ang isip natin, gumising na umaga, kumain, maglaro, pasok sa eskwela. So yun yung routine ng buhay. Diba? So, kung bakit tayo pumapasok sa eskwela, gusto natin matuto. Ngayon, meron na ba kang nakitang teacher na nagagalit? Ito. Hindi pwedeng wala. Bakit nagagalit ang mga teacher? Pasaway kami. Minsan pasaway, hindi nakikinig. Ba't ka nga ba pumapasok sa school? Anong dahilan? Para mambuli? Papasok ka sa school para magpasikat? Papasok ka sa school para ipakitang ikaw ay isang tunay na lalaki at matapang at mayabang? We are in the school, we enrolled in that institution nang sa gawin tayo matuto, di ba? So, mahalaga ba kung anong style ng ating mga pananamit pag nandun tayo sa school? Mahalaga ba yun? Some people will say it's very important yung ating pananamit. Pero ang mahalaga, nandun ka at alam mo ang dahilan kung bakit pumapasok ka sa eskwela. Anong dahilan, Cyrus? Ba't ka pumapasok sa eskwela? Para mag-aral. Dapat ba magalit ka sa teacher pag pinapagalitan ka? Dapat ba pag ikaw ay sinaway ng teacher, dapat ba na ikaw ay gagante? Dapat ba na magkaroon ka ng sama ng loob sa teacher mo? Masa palagay mo? Ganun ba dapat? So, ibig sabihin nun, may enjoy natin ang ating buhay sa paaralan pag alam natin yung reason why we are there. So, ang rason kung bakit ka pupunta doon ay mag-aral para matuto. Kaya pag pumasok ka na sa classroom, focus. Amen? Be attentive to the teachers.
Because they have something in mind, they have something in heart, they have something that they want to impart to you, that it will be a big help to you when you grow, when you become old like us. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Ano sinabi ko? O diba? So suffering is often seen as opportunity for growth. Amen. And a deeper relationship with God, rather than solely a negative experience to be avoided. So hindi natin dapat i-avoid ang mga to. Minsan sinasabi natin, bakit sa akin pa, bakit sa amin pa, bakit ako pa. Pero tandaan natin, you are blessed when you are going through or facing difficulties, trials in life. Amen? Sufferings teach us to be resilient. Yes, para handa po tayo. Good morning, Manong. Para handa po tayo anytime that when other people will face the same problems or trials or difficulties, we can be a help to them. Yun mga kapatid. Kaya huwag natin kakalimutan na tayo mga anak ng Diyos and we are here for a purpose. And human suffering is very important. It is a part of life in where we can grow together. Mga kapatid, in 2 Timothy chapter 3 verse 12, babasahin ko po bago ko babasahin. Basahin ko po, meron sinare si si Ate Emerita na verse kanina. Ito, Psalms 34:18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and seventh, such as be of a contrite spirit. Oo. The Lord is nigh, ang Diyos ay malapit sa mga tao na meron pong basag na puso. Broken heart. Pag sinabi ng broken heart, yung may paghinagpis, merong kapighatian, minsan when failure, when we see life as we are such a failure, mga kapatid, tandaan natin, the Lord is nigh. Ano ba nangyari sa inyo? Bakit ganyan mga mukha nyo? Parang napakabigat ng dala-dala nyo ha. Ano ang mga iniisip ninyo? Iniisip nyo ba kung ano ang lulutuin nyo mamayang tanghali kakainin ng mga magulang nyo? Isipin nyo ba kung saan kayo magharap ng pera para meron kayong pambaon? Hindi naman ganoon kabigat ang problema ng mga kabataan, di ba? Kaya ipanalangin natin yung mga magulang natin. Because ang mga magulang natin, kung ano yung mga dala-dala yung mga problema kayong mga kabataan, isipin nyo yung mga dala-dalang problema at pagsubok ng mga magulang ninyo. Because you are one of their burdens. Kung paano kayo makapag-aral, isipin nila yun. Kaya isipin natin, how can I help my parents? How can I encourage my parents? Kaya dapat tayo ay maging blessing sa kanila. Nawatam, Cyrus? Umuti sa sakit tinakay mo, Cyrus? So, ayan mga kapatid. Good morning kay Frances May Aquino Balino. Good morning. Welcome to our morning coffee devotion. Good morning kay Ate Edna Tomas. Good morning, Mamert. Yan. Good morning, Ate Merly Maningas. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Through sufferings, we can learn to rely on God more fully and develop our Christ-like character. It teaches us to be humble. Amen. It teaches us to be humble. Ito mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yeah. Sabi ng Bible,
And all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Ganito ibig sabihin nun. Makinig kayo. Ang sinasabi ng Biblia, the more na maging malapit tayo sa Diyos, the more we will face trials and problems and difficulties of life. So, anong gusto nyo? Magpatuloy kayo sa Panginoon o hindi? Ulitin ko ha. Ulitin ko. Ang sinasabi ng Biblia, kung tayo ay nabubuhay para sa Diyos, pag tayo ay lumalapit sa Diyos, mas malalaking problema ang darating sa atin. Dahil yun ay totoo, dapat ba na magpatuloy tayo para sa Kanya? Gusto niyo bang harapan ng mas maraming problema? Siyempre, dahil alam natin that as we grow in our spiritual lives, as we grow closer to God, the more problems. Di ba, minsan ayaw natin problema. Pero pag ayaw mo ng problema, anong mangyari? Maghaharap ka ng problema. Ayaw natin ng problema, pero tayo maghaharap ng problema. Anong gusto nyo? Kayo naghaharap ng problema? O kayo hinahabol ng problema? Dahil hindi natin maiwasan yun. Hindi natin maiwasan ang problema, hindi natin maiwasan yung pagsubok sa buhay. Because it's part of our life. Kasi sabi ng Biblia, na tayo ay isinilang na merong trouble. Man is born unto trouble, according to book of Job. At sinabi din ng Biblia, sa lahat ng nabubuhay para sa Diyos, ay magdurusa. Diba? So meaning, kailangan nating tanggapin yung katotohanan that as we draw near to our God, we will face more difficulties in life. Ha? Wow. Diba? Nakakaintindi pa si Piolo. 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. That no man should be moved by this affliction. Na maging matatag tayo. Dapat maging matatag tayo sa buhay. Ang sabi ng Biblia, that no man should be moved by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto. Dahil alam natin, lahat tayo ay darating po sa mga afflictions. Amen? Anak ko nak Harold. Anak ko nak Michael. O, diba? So, we should not be moved. Meron tayong meron tayong kinakanta na, I shall not be moved. I shall not be moved. And like that tree that planted down the waters, I shall not be moved. Kahit anong mangyari, hindi tayo patitinag. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi ang problema ang dahilan, hindi ang mga pagsubok ang dahilan para tayo ay huminto at hindi susunod sa Panginoon. But these problems will make us closer to God. Tandaan natin yung mga kapatid. In Psalms 34 verse 19. Psalms 34 verse 19. Okay, ang oras po natin ay ang aga natin ngayon. 6:32. Psalms 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth them out of them all. Ulitin ko mga kapatid, ang ganda ng pangako ng Diyos dito, mga kapatid. Sabi ng Psalms 34:19, marami ang mga pagsubok sa mga matutuwid, pero ang Diyos ang tumutulong sa kanila para malagpasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Salamat sa Diyos. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Salamat sa Diyos and salamat for that. Let us always remember this, mga kapatid. Seeing God through your pain and suffering, whatever we are facing in life,
Alam ko magkakaiba yung ating po mga kinakaharap. Katulad po ng madalas nating sinasabi, ang problema ko, pag pupunta sa'yo, baka hindi mo kakayanin. Ang problema mo, pag pupunta sa akin, baka hindi ko rin kakayanin. Ibig sabihin nun, kanya-kanya tayo na may kinakaharap na problema. Pero mga problema natin, yan ay binigay sa atin ng Diyos dahil alam niya na kaya natin. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema hindi natin kaya. Yan ang sinasabi ko. Hindi ka pwedeng bigyan ng teacher mo ng test question na hindi nyo pinag-aralan. Naintindihan? So, pagsusulit, kailangan. Ang pagsusulit ay parte ng buhay. Kaya tandaan natin yung mga kapatid. So, darating man ang mga pagsubok, darating man ang mga paghinagpis, darating man ang mga paghihirap, pag-uusig, you name it, brothers and sisters. Pero hindi yun ang dahilan para tayo huminto at sumuko. Pero dapat yun ang nagbibigay sa atin ng puso na magpatuloy. Dahil mga kapatid, tignan natin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Kahit sa kapaghatian, because God knows what we feel and He knows what's the feeling. Ay wag po tayong mawalan ng pag-asa. Have you ever walked through a situation in life that left you wondering why God will allow you to experience such things? Mga kapatid, discouragement, pain, and difficulties. Tandaan natin mga kapatid, alam natin na ang Diyos, alam niya ang kailang ginagawa sa ating buhay. Jesus told us that pain and suffering would be a part of our lives. It is part of our lives, brothers and sisters, in John chapter 16, verse 33. But let us always remember mga kapatid. Sabi rito, John chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, sabi ng Panginoon. I have overcome the world. The Lord is on our side. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay partner natin. Ngayon ang tanong, anong ginagawa mo ngayon na nakapagbibigay ng kagalakan sa Panginoon? Anong ginagawa mo ngayon na alam mo na nakapagbibigay ng katuwaan kasiyahan sa Diyos? Tingnan natin ito mga kapatid. Napakahalaga ang bawat isa sa atin kung anong ginagawa natin sa buhay. Kung anong pinipili natin. Yung mga choices natin. Tandaan natin to. Whatever will come to our lives, hindi yung dahilan para sabihin natin na ayaw ko na. Mas gugustuhin ko itong gawin kasi masaya ako. Tandaan natin to, hindi lahat ng mga bagay-bagay na masaya tayo ay tama. Alam niyo yun? Masarap naman maglaro eh. Masarap naman mag-games. Diba? Masarap makipag-chat-chat. Enjoy lahat ng mga gusto natin gawin. Mga kapatid. Pero hindi lahat ng ginagawa natin masaya tayo ay tama sa harapan ng Panginoon. So anong unahin natin, anong pipiliin natin? Yung pansarili natin, kasiyahan, na kung saan ngayon masaya ka pero mamaya wala na. Panandali ang kasiyahan. Pero pipiliin ba natin yung bagay na kung saan alam natin kahit na naghihirap tayo, kahit marami tayong problema. Dahil sa tayo ay malapit sa Panginoon. And there, doon tayo ay natututo. Doon tayo lumalago. Doon tayo mas maging malapit sa Panginoon. At ipapaunawa niya sa atin, na sinasabi sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Anumang difficulties, anumang problema, anumang pagsubok dahil sa ating buhay, mawala man ang ating mahal sa buhay, tayo sisabi natin, hindi ako susuko, ako'y magpakatatag, dahil ako'y buhay ngayon, binigyan ako ng pagkakataon para itamang lahat, para ayusin ang lahat, para maglingkod sa Kanya more. At sabihin natin, as God is looking for true worshipers, are you one of us? Will you say, count me in?
Amen? O, di ba? Si Piolo po yun. Count me in. Kaya ang ating pong tema, this first vision anniversary ito, ay count me in. O, isa ka ba sa mga may puso na magkaroon ng kaisipan o desisyon na idolhati ang Panginoon sa lahat ng ating oras, sa lahat ng ating buhay? So that is the message, that is our devotion for today, mga kapatid. Good morning to all of you at maraming salamat sa Panginoon. Tandaan po natin sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28. Ano sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28? Romans 8:28. Ha? And we know that all things work together for good to them that love God. Sabi doon, and we know that all things work together for good that love God, to them who are the called according to His purpose. According to His purpose. Alam natin na lahat ng mga nangyari sa atin ay para sa ating ikabubuti. Pero, makiklaim natin yan if we love Him. Because if you love God, you love His Word. If you love God, you love His Word. Okay? If we love God, we love His Word. If we love God, we love His Word, the ministry. And if we love God, we love to worship Him. Let us remember, God is looking for true worshipers. Are you one of us? Are you one of them? Will you say, count me in? Yan. Kayo ba? Oye, Papa. Amen. Oye, Papa. 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 Mama. Mama. Love you. Okay, dahil po tayo na tapos mga kape. Baka ito yung may kagbabayin. Baka ito yung. Tinay po yung pakitang tinay. Ika na. Oh, ika na. Oh. Inaayos mo na sarili niya bago kuminom. Okay. Hello, hi. Hi. Love you. Ano na? Love you. Yan si Piolo. Tignan niyo mga kapatid. So sabi nila, alam niyo merong nag-comment doon sa post ko ha. May comment. Sabi niya, nang makita si Piolo doon sa post ko, sabi niya, it is my dream to have a child with a Down syndrome. Sabi ko, bakit? Because it gives us unconditional love. Ganun yun. If they feel that we love them, they will love us more. Ganun po mga kapatid. Ang tawag sa akin, sino papa? Papa. Sino papa? Oh, di ba? Tinuturo ako. Ako papa na ngayon. Sino papa? Papa. Di ba? So, they will give us unconditional love. Ipaunawa lang natin. Maintindihan nila ang ating puso, mga kapatid. So, tayo ay mag-pray na, mga kapatid. Gracious Father, we thank you so much, Lord, for the lesson. Thank you so much, Lord, for teaching us. And yes, Lord, we pray that you will strengthen us. That you will continue, Lord, to use us. And even, Lord, please bless this day. Today is your day. Please, Lord, remind mo po sa mga kapatiran that they need to be here to learn from your word and to worship you in spirit and in truth. Please bless our brothers and sisters sa lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikinig here and abroad. Please, Lord, protect them. We thank you so much, Lord. We give you all the glory. Bless also those who celebrate their birthdays and anniversaries today. In Jesus Christ's name, amen. And amen and amen. So, today is July 13, 2025. Sunday, the Lord's Day. Mga kape. So, sino ang magbe-birthday ngayon? Sa lahat ng mga birthday celebrants po ng July at sa mag-anniversary po ng July, happy anniversary and happy birthday to all of you. Good morning kay Junjun Pascual. Good morning to the Daklapan boys, Daklapan girls. At siyempre sa Team Puyo, good morning Jerome. Ayan. So, tingnan lang natin. Sino ang kilala niyo magbe-birthday ng July? Ha?
Tingnan natin yung mga magbe-birthday. Okay, happy birthday kay Manong Eddie Asuncion. Happy birthday also to Sammy Asuncion. Happy birthday kay Laila Kilinahi Bidad. Daniel. Happy birthday kay Orlando Manuel. Happy birthday also to Melody Joy Asuncion Bidad. Lao. At kay Marie Mercedes Asuncion Bidad. Lao. Sa lahat po ng mga magbe-birthday ngayon, nag-birthday kahapon, basta nag-birthday po ng July, at sa lahat po ng mga anniversary, happy anniversary and happy birthday to all of you, okay? So, happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. I-post ko na lang mamayang gabi dun sa bahay yung mga ano nyo. Okay? Maraming salamat muli mga kapatid. Sir Mina Pascual, good morning. And of course kay Manang Louie Andres, dan po sa Canada. Good morning. Okay, this is your brother Rafi, Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Manuel, amon lipatan aton no August 10, anniversary to, may kanto ka? Manuel, alam ko, nandito ka. Okay. So stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. 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 Pakita ka. Bye. See you later. I'll see you tomorrow by God's grace. Ingat. Diba?